nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support President. her. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong huling habilin ni former President Rodrigo Roa Duterte kay Vice President Inday Sara. At mga pasabog naman ni Manong Chavit laban po dito kay Bongbong Marcos na talagang ayon sa kanya, never again to Marcoses. Bago po natin simulan yan, sa mga bagong pasok, baka pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Pakisubscribe po yung SMNI Radio, mga kabisda. At syempre, thank you so much din sa patuloy na pagtangkilik sa mga upload video natin tuwing alas 6:30 ng hapon at live commentary naman tuwing alas 8:30 ng gabi. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, mga kabisdak. Kasi kagabi, sa live natin, merong nag-comment na may habili na daw si former President Rodrigo Roa Duterte. So, hindi masyado natin yan natalakay kasi nga wala pa kong alam. So, ito ho, tama nga po, may huling habili na po si former President Rodrigo Roa Duterte kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano po ito? Mamaya pag-usapan po natin. Manong Chavit, mukhang napuno na po, hindi lang mukhang, talagang napuno na ho dito kay Bongbong Marcos. At ayon sa kanya, wala na umano siyang susuportahan na kahit sinong mga Marcos pagdating sa politika. Marami po siyang pasabog, mga aeroplano niya, ginagamit ni Bongbong Marcos at tinawag pa niyang may Alzheimer itong si Bongbong. At isiniwalat din po niya na suportado niya si Vice President Inday Sara ngayong paparating na presidential election 2028. Ganda ho ng mga berada dito ni Manong Chavit, pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara sa mga huling habilin ng ating magiting, matapang at na traidor na bayani na si Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po natin. Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong pagdala? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, ginupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. Ginupit namin yung kanyang kuko. And then he spent time yung para hindi siya dili siya hait. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Ito na yun. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan, oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Okay. Mukhang nakakalungkot ho na mga habilin ni former President Duterte. Kasi kamatayan na po ang pinag-uusapan dito. Yung buhay na po ng isang tao. Ako sa akin, matagal naman din ho yan sinasabi ni Tatay Digong, pero yung hindi lang ho matutupad yata, wag naman sana mangyari. Yung sabi niya na I will die dito sa ating bansa, dito ako mamamatay. Dahil Pilipino ako, I will die for my country. Mamamatay ako sa ating bansa. Mukhang hindi po yun matutupad Kasi nga itong ginawa ni Bongbong Marcos, ang gobyernong ito, ay kinidnap talaga si Tatay Digong at nasa Netherlands ngayon sa Dahig. Huling habilin, so, isa lang ang nakikita natin dito. Hindi na talaga mabuti ang lagay ni Tatay Digong. Kahit ikaw siguro guys, sa sarili mo, alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw. Lalo na wala nang gamot na iniinom,
Nalangganang kumain, tulog lang. Ganun talaga papunta kasi naalala ko nga, yung tatay ko, ganun din nangyayari eh. Na tulog lang, no? Wala nang appetite ba? Nawawala na ng ganang kumain. Natulog lang. Hindi nagre-reklamo na may naramdaman. Basta ganun lang ang nangyayari sa tatay ko. Same with, Tatay Digong, wag naman sana. Alam mo po yung mga huling habili na yan, ramdam na talaga ni Tatay Digong na bumibigay na ang kanyang katawan. Siguro, emotionally, physically, bumibigay na. Siguro, nagpakatatag lang ngayon si Tatay Digong dahil nga po ay kilala po siya sa isang matapang kamay na bakal. Pero lahat ng iyan, mawawalang saysayan eh. Pag darating sa punto na yung katawan mo ay bibigay na dahil sa mga samot-saring sakit. Lalo na po, stress si Tatay Digong dahil hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ito. No, na matraidor ng kapwa Pilipino na kanyang minahal ang Pilipinas, ang bayan, at nung naging presidente siya, ay seryoso siya sa kanyang plataforma, sa kanyang goal para sa bayan, para sa mga Pilipino. Hindi siya nagdadalawang isip kumalaban sa mga sindikato. Hindi siya nagdadalawang isip kumalaban sa mga durugista, mga kriminal. Na itong nangyayari sa kanya, ito yung bunga. Ito yung sukli ng kanyang katapangan. Ito yung sukli ng pagpapahirap niya sa mga komunista, sindikato, mga kriminal, mga kurakot. Sukli po ito. Ganti ng mga masasamang tao, masasamang budhi na kanyang pinahirapan sa kanyang termino. Alam na ni Tatay Digong eh. Kahit malungkot po tayo kasi may huling habilin, wala na po tayong magawa dyan. Kasi si Tatay Digong hindi pa naman napapauwi. Okay lang ho sana kung pauwiin ng International Criminal Court at pwede pang maagapan pa kung ano man ang sakit ni Tatay Digong ngayon. Dahil nung nandito siya sa Pilipinas, kuninto nga ho ni Kuya Bongo, 27 na mga gamot yung iniinom araw-araw ni Tatay Digong. Naalala ko si Kuya Bongo na iiyak doon sa Liwasang Bonifacio rally. Bring PRRD home. Yung gamot nga eh. Hindi man niyang pinayagan na madala yung gamot. Siguro kung makauwi si Tatay Digong, baka maagapan pa at maisalba pa natin ang kanyang kalagayan at babalik pa sa dati niyang katawan, kalusugan, si Tatay Digong. Dahil Pilipino yan eh. Hindi man yan sanay sa malamig. Tropical climate po yung nakasanayan ni Tatay Digong at yung katawan niya nagiging dependent na po sa mga gamot dahil marami na po siyang sakit. Nang problema nga ho, nang dumating siya ngayon sa ICC, nang kinidnap ni Bangag, hindi na po napainom ng tamang gamot. At hindi na nga ho, parang, alam mo yung, dandahan siya pinapatay dyan sa ICC. Ito yung kagagawan ng mga kalaban ni Duterte na nasagasaan niya noong panahon ng kanyang administrasyon. At nagustuhan naman ng maraming Filipino. Ako po, sa akin lang 80 years old is 80 years old. Malulungkot man tayo, pero wala na tayong magawa. Kundi, tanggapin natin ang lahat. Destiny, ito po talaga ang nakaukit sa palad ni Duterte. Trinidor ng kapwa Pilipino at baka sa ibang bansa pa ho matatapos ang kanyang pagkabayani. Kasi pakrimit daw agad eh. Ayaw siguro ni Tatay Digong na makita ng mga Filipino na siya ay nasa kabaong. Kaya siguro sabi ni Tatay Digong, kremit. Pero noon pa naman sinabi naman ni Tatay Digong, i-kremit. I-kremit niyo ako within 24 hours. Yun ang laging habilin din. Lahat sa niya, mga press con, binabanggit niyo yan eh. Okay, tingnan natin po kung masusunod ba ni Vice President Inday Sara Duterte ang habilin ni Tatay Digong. Tuloy ho natin. Yun yung kanyang, and then,
Sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Marami talaga. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano Correct. yung kanyang Kagustuhan. last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel. Woman, bago yan, ho. Alam nyo, believe din ako kay Vice President Inday Sara, no? Bago kay Atty. Harry Roque, ha? Pag sinasabi mo kasing huling habilin, lilisanin ka na ng mahal sa buhay mo, ng tatay mo. Pero, hindi siya naging emotional, si Inday, no? Siguro kung iba pa yan, luha, mangyak-ngyak. Yung strong personality ni Inday Sara, ito yung kanyang alas laban sa mga kalaban. Ito yung kanyang kalakasan. Na kahit anong gawin nyo sa akin, hindi ako iiyak. Lalaban ako, tatayo ako, titindig ako. Hindi ako iyakin. Magsama-sama man kayo, lahat, laban sa akin, pero titindig ako, tatayo ako bilang isang Duterte. Alam ko naman na ni Inday Sara, yung kanyang katapangan, yung kanyang pagiging matibay, matatag bilang isang political leader. Na ito yung kailangan, ito yung pag-asa ng maraming Pilipino. Kamatayan na yan eh. Siyempre, maging emotional ka yan. Iiyak ka, pero si Inday, alam mo sa Bisaya ang tawag yan, gahi yun. Matigas itong babaeng ito. Wala, Atty. Harry Roque. Kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In Correct. fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. Nahaba na. And then, yun lang naman. Yun lang, yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Oo, ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong kaya ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na minention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-therapy Lagi, hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya ha. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh.
Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun tsaka ano. Hindi na. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Oo. Wag na para sa akin. Yung picture na gustong tinanong na baka pwedeng makita yung picture ni Tatay Digong, gaano siya kapayat, ano yung mukha niya ngayon. Para sa akin, wag na. Hindi na mahalaga yon. Enough na ho sa atin na sinasabi ni Vice President Inday Sara na pumayat siya, no? At may habili no siya, enough na yun. Kasi kung may lalabas po na picture, pagpipistahan lang ho yan ng mga demonyo, ng mga ensaymada vloggers, mga bashers, mga kritiko ng mga Duterte. At gagawan lang ng memes ng mga yan. Ako para sa akin, we need to respect former President Duterte. Yung kanyang privacy. Pumayat naman talaga. Sabi nga, yan sa picture na yan, hindi na yan eh. Baka hindi pa nga ho natin makilala si Tatay Digong. Saka na lang siguro pag nakalaya si Tatay Digong. Kung meron mang picture, saka na siguro ipakita ng ang sa huli na lang siguro sa dulo. So, picturean na lang siguro ni Vice President Inday Sara bago po gawin yung mga huling habilin po ni Tatay Digong sa kanya. Para sa akin, enough na po yun. Huwag na nating picturean. Kasi masasaktan lang din tayo. At lalo tayong mai-stress dahil pagpipistahan po yan ng mga kriminal, mga demonyo, mga sindikato sa Pilipinas na pinaiyak ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Balik tayo kay Inday. Bilib ho ako dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Matapang, buo yung loob. Talagang hindi basta-basta bibigay. Yung ang sinasabi ni Auntie Claire na emotional si Inday, hindi. Talagang matibay ho ito. Ito yung leader na kailangan ng maraming Filipino. Ito ho yung pag-asa natin sa 2028 presidential election. Wala na hong iba. Never again to Marcoses. Na pag ito naging presidente, ito na ho yung pinakadelikadong presidente. Ito na yung nakakatakot na presidente laban sa mga kriminal, mga sindikato, mga kurakot sa gobyerno. Mag-iigante, given na yan. Sa ginawa ho nila, sa pamilyang Duterte, sa tingin niyo ba hindi ito maghigante? Maghihigante ho yan, sinabi ko na ho sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, may hugot itong presidenteng ito. Pag ito ang maging presidente, matindi ho ito. Ito yung tatapos sa kahibangan ng mga abusadong mga opisyal ng gobyerno ngayon under Marcos admin. Walang kapatawaran yan. Sa Bisaya, dila raway abud. Lalo na ho ngayon, na mas nakahanap pa ho itong si Inday Sara ng kakampi. Nanggagaling pa sa Ilocos. Yari ka ditong IWM. Ayan, oh. Manong Chavit Singson. Sinusuka na ang pamilyang Marcos. Marami siyang pasabog ho dito. At tinatawag pa niyang may Alzheimer itong si IWM. At suportado niya po si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Ngayon pa lang, tibag na kang IWM ka. Ngayon pa lang, tablado na ho ang pamilyang Marcos kay Manong Chavit. Taga-Ilocos ho ito Mukhang naniningil na po si Manong Chavit dito kay IWM. Na ayon sa kanya, nakalimutan na ng presidenteng ito ang mga nagawa ni Manong Chavit. Alam mo, Manong Chavit
Ginawa nga ho ng mga Duterte sa pamilyang Marcos, nakalimutan nila eh. Pinalibing yung tatay nila eh, nakalimutan na ho nila yun eh. Hindi pinakulong yung nanay nila, nakalimutan na po niya yun. Kalimutan na nila. Nanalo nung 2020, presidential election 2022. Sorry tuloy. Sabi di. Nanalo nung 2022 presidential election. Dahil sa tulong ng mga Duterte, nakalimutan na. Lahat po ng mga tumulong sa kanya, inalimutan niya, at ang binigyan ng pabor niya ay mga dilawang komunistang pinklawan ni Maltong UM na to. Kaya ito, Manong Chavit, sobrang daming pasabog. Laban po dito kay Ngiwi-im. Pakinggan po natin mga kababayan ko. At that time, nakita nyo na yung results ng 2025 May elections. Yes. Do you have any regrets? Because okay naman ang relationship nyo with Vice President Sara Duterte. Yes, yes. So she could have endorsed you, and merong mga kahit na hindi kilalang personalidad umakyat dun sa rating, dun sa nakita natin sa midterm election. Do you have any regrets na naisip nyo nanalo sana kayo? Hindi, wala naman. Hindi katakot-takot na endorsement sa akin ni PRRD. Correct. In-endorse ako ng gusto. So I'm sure makakuha ko malaking boto sa Mindanao. Correct. Pero yun nga iniisip ko, kung tamaan uli ako, lalong di ako makakatulong sa ating kababayan. Stop muna tayo doon, no? Kasi bigyan muna natin ng summary yan. Kasi next topic sa susunod. Tama naman, alam mo si Manong Chavit, to. Noong panahon ng election, nakikita ko siya eh. Nagiging independent naman kasi to kasi naguluhan siya ba? Saan siya sasama? Kay Marcos ba? O kay Duterte? Pero yung una talagang nag-endorse sa kanya, si Tatay Digong. Hindi kaya talaga ni Tatay Digong. Akala ko nga kasama siya sa Duterte. Tama dito si Manong Chavit. Kung tumuloy ho ito, sure win po si Manong Chavit. Panalong-panalo yan. Kasi isasama man yan ng mga DDS. Talagang hagip yan eh. At makatulong sana talaga ngayon din. Aso nga ang problema, di ba sabi nagkasakit, health issue, kaya hindi ho siya tumuloy. Tama dito si Manong. Yung endorsement, katakot-takot na endorsement ginawa ni Tatay Digong, mapupuno talaga siya ng boto from Mindanao. Kasama OFW, kasama Visayas. Dito pa lang, mas malaki ang kumpiyansa ni Manong Chavit sa pamilyang Duterte kumpara sa Marcos. Hindi ba niya nabanggit? Na ako ini-endorso ng Marcos. Duterte man, katakot-takot daw. At sure na makakuha ako ng boto from Mindanao. Tama ho yun. Yun ang nangyayari sa Duterte. Tuloy yung Manong. So magpalakas na ako. Anyway, magagawa ko naman yon without going to the Senate. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na Ito na yun. meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Stop muna tayo doon, ha? Kaganda nun. No. Kasi hindi yan matanggap ng mga supporter ni Bongbong Marcos. Lalo na yan si Gadon. Na si Inday Sara, nung panahon ng eleksyon, sure panalo na. Sabi niya, walang makakatalo kay Inday. Si Manong Chavit na nagsabi, ha? Sure win na si Inday Sara. At yan ang totoo. Kahit si Bongbong Marcos, ang layo-layo kay Inday. Alam natin yan. Pero until now, hindi pa rin matanggap ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Agba na si Inday Sara noong 2022 ay kung tumakbong presidente ay sure panalo na at yung Bongbong Marcos ay hindi yan mananalo. Yan ang totoo. O si Manong Chavit nang nagsasabi, paano yan Gadon? O kontra ka pa rin? Tangingot nyo. Tuloy, Manong. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng
desisyon ko na tutulong sa inyo ako. Mhm. I will invite them, Manong, and all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Mhm. Kaya ako, nimbitan niya, dumating naman lahat. Intindi. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang eh, sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President. At for Vice, marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile eh. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang Vice, protected ka na. Okay, ito na yon, no? Ito talaga ang tunay na kwento. Ayan si Manong Chavit. Actually ho ako, yung FB page ko ngayon na Bisdak Pilipinas, ay sumisigaw talaga ako dyan. Vice President Bongbong Marcos, President Inday Sara. Marami akong nakalaban dyan. Yun yung una kong sigaw kasi nung pag-aakala ko noon, nagkaibigan itong Marcos at Duterte ng tunay. Yung pala, ginagamit lang talaga ng mga Marcoses ang mga Duterte at ang nagmaniobra dito, lumalabas sa bibig ni Manong Chavit ay si Amy. Tingnan mo ha, ang nagkumbinsi na mag-file sa pagka-president pala kay Bongbong, itong si Manong Chavit. Kasi nilapitan ni Manggay, ni Amy eh. Ay, nang manggagamit na yan talaga may utak ng lahat eh. Damay tayong lahat. Ang reason, kasi wala pa daw nag-file, no? Sa pagka-presidente. Dahil kung busy yung papasukan ni Nguyen, sure talo dahil marami daw kalaban. No, marami daw kalaban sa pagka-vice presidente. So, presidente yung ipinal. Ngayon, ang deal nito, pag si Inday Sara mag-file sa pagka-presidente, matik, bababa si Nguyen at lilinya kay Inday Sara bilang isang vice-presidente. Yun ang deal. Yun yung pinag-uusapan ni Manong Chavit at ng mga Marcoses. Pero ano po ang nangyayari? Bakit hindi bumaba itong si Nguyen? Animal kang Nguyen ka. Ngayon ka na lang, Nyor, bumaba, Nyor. Kasi hindi si Inday Sara tumuloy sa pagka-presidente. Kaya hindi bumaba itong si Nguyen. At tumakbong vice-presidente. Word talaga. Sige nga, pakinggan natin si Manong Chavit. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. Kasi COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Hindi, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president eh. Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, paano? Okay. Nguyen! Putsang ina, nakilala ka pala ng mga mayor because of Manong Chavit. At nanangako ka na bababa ka. At yung mga mayor ay gustong presidente si Inday Sara. So ayaw talaga nila kay Nguyen. Ilocos to pinag-uusapan ha. Hindi, presidente to sa Mayor's League si Manong Chavit, di ba? Tama ba? Buong Pilipinas. Correct me if I am wrong. So malawak ang impluwensya sa politika. Ang usapan ng mga mayor, Inday Sara. Pero sinabi ni Manong Chavit, nakausap ko na si Inday. Na kapag si Inday maging presidente, itong si Nguyen mag-slide down at magiging vice-presidente na lamang. Ano man, ba't hindi nangyari ho ito? Alam niyo kung nangyayari yan, wala tayong gulo. No? Masaya ang buhay. Duterte pa rin ang presidente.
Tayo masaya ang buhay natin, malungkot ang buhay ng mga durugista. Pag natuloy si Vice President Inday Sara noon that time. Ang problema, hindi tumuloy. Kaya itong singiwim nalasing eh. Nalasing sa kapangyarihan hanggang ngayon, kasama si Tambaluslos, kasama si Kukak. Utang laki pala ng utang na loob talaga ng mga Marcos sa mga Duterte. Itong pagkapanalo niya sa pagka-presidente, tama tayo, nahiram lamang ito sa mga Duterte. Ayan eh. Nagkwento si Manong Chavit. So, peking presidente ito, Yaward. Antikler, amo mo, piki. Dapat na bumaba sa pwesto ho ito. Manong, bakit hindi mo pinilit na pababain si Ingiwim? Wala namang kwenta yan eh. Wala, Manong Chavit, oh. Bakit hindi nga bumaba? Bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So, nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down No, ni... wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin. Dahil Bumaba. Kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So si Inday Sara talaga yung umayaw, no? Actually si Inday ho kasi, wala naman talagang planong tumakbo yan sa pagka-presidente. Kasi nga, mayor eh. At baka mahinog sa pilit, yun yung nakikita ho. Baka yun naisip niya na mag-practice muna siya, aralin niya muna. Ang problema nga ho, kasi tayong mga Filipino, nakikitaan na po natin ng potential si Inday Sara na pwede talagang maging presidente. Kasi nga, nagiging mayor man yan si Inday. Kaya ako, kasama ako doon, sumisigaw ako sa Pumilik, Run Inday Sara Run. Ang problema, hindi nangyayari. Attorney Salpanilo nga, Duterte eh. Yung presidente si Inday Sara, yung vice-presidente si Tatay Digong. Mas malakas o sana yon. Kaso nga lang, si Tatay Digong hindi naman sakim sa kapangyarihan eh. Hindi niya ginawa yan. Pero yung Inday Sara for president, nandun na eh. Hawak na ni Inday Sara yung bola. Siya naman nagsabi ni Inday na noong 2022, akin na yung presidency. Na yan ay hindi rin nagustuhan ng mga alipuris ni Ngagba. Ito ngayon, si Manong Chavit na nagsabi, taga Ilocos, na walang makakatalo kay Inday Sara sa panahon na yun. Yung pagka-presidente talaga, nandyan kay Inday na. At ang nangyayari nga, naagaw pa ni Ngiwim, at bumaba pa si Inday Sara kay Ngiwim, nagiging vice-presidente. Ito ha, nabalikan lang natin dahil ito yung pasabog ni Manong Chavit. Ito yung totoong kwento kung bakit nagiging vice-presidente na lamang si Inday at presidente itong si Ngiwim. At ang puso ng mga Mayor's League, Manong Chavit, ay ang gusto nilang maging presidente si Inday Sara. Ay, di ba, ayon kay Manong Chavit, nung tumakbo daw itong si Ngiwim sa pagka-vice-presidente 2016, ni isang mayor walang kumampi sa kanya. So, isa rin yun sa nagpapanalo. Pero yung mga mayor na yun, nakausap ni Manong Chavit, ay pro Duterte. Gusto si Inday Sara maging presidente. Wala sana tayong gulo. Pero, Nyor, hindi pa naman huli ang lahat, Nyor. Nabi naman ni Manong Chavit na mag-slide down ka. Mag-slide down ka na ngayon. Bumaba ka na lang sa pwesto dahil yung kapangyarihan mo, pagka-presidente, hiram lang yan sa mga Duterte. Yan ang tunay. Galing po yan sa mga bibig ni Manong Chavit Singson na nakatulong sa'yo na ayon sa kanya, may Alzheimer ka na daw. Nulayo. So, Kaya, ayaw na niya. so in the So, end, kako Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas
president ayaw na tumakbo, di good for you. Tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Wala kami, ako lahat ang di namin tinatak ang plano ko, kasama ko siya, ako. Lakay! Patay ka! Ito! Singilang portion na to. Ginamit lahat ng eroplano ni Bongbong Marcos. Mga eroplano ni Chavit Singson. Ang kapal ng mukha, no? Tuloy Manong Chavit, oh. Ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aari sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Patayan ni Mala. May Alzheimer na. Ang takin yun, ha. Siya nag-umpisa, Manong Chavit, kinikumbinsi yung mga mayor na suportahan natin si Ngiwiim. Pangangampanya, libre. Pinagamit mga eroplano. Ito yung malala, eroplano talaga, pinagamit, ha. Mga. Kaya na, marami itong ginagamit. At ako, swerte ni Ngiwiim. Naman. Sipin mo yun. Taga-dipinsa si Manong Chavit sa mga naninira kay Ngiwiim. Pero ngayon, ano ho nangyayari daw? Hindi na niya ako kilala. May Alzheimer disease na itong nimal na to. May sakit sa kalimot. Ano na siguro yan, Manong Chavit? Yan ang yung ugali ng mga Marcos. Para sa akin. Duterte, trinidor. Katakot-takot na kwento ni Manong Chavit. Binigay talaga ni Inday Sara yung pagka-presidente kay Ngiwiim. Kusa yun. Hindi umakyat si Inday, pero si Inday ang gusto ng bayan eh. Pero yung sukli ni Ngiwiim, katakot-takot na pagtatridor. Na ito, maganda ho itong sinabi ni Manong Chavit. Nakakalimot na si Bongbong Marcos sa aking ginagawa. Pinagmumukha ni Manong Chavit dito, na sambay ng Pilipino, na walang utang na loob talaga itong pamilyang Marcos. Iyan yung tatak ng Marcos. Walang utang na loob, mga traidor, at makapal ang mukha. Ang tanong, Manong Chavit, susuporta pa ba kayo sa mga Marcoses? Pagkatapos ng kanilang katraidoran sa mga Duterte at pagka walang utang na loob sa ginagawa mo sa kanila? Ewan ko lang kaya kung mayroon pang Ngiwiim pa rin. Patuloy natin yung pinakamagandang huling portion. Oh. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kaya lang, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil Patay! Na? Ito na yung last ko sigurong pagsuporta sa mga Marcoses. Patay kang Ngiwiim ka. Ayan ay! Mga pinklawan! Di ba yung mga dilawan, pinklawan yung unang sumisigaw, never again to Marcoses? Nasaan na kayo mga bugo kayo? Kakampi na kayo, no? Ito si Manong Chavit, taga Ilocos. Ito na yung huli kong pagsuporta sa mga Marcoses. Nadala na rin, no? So in short, sinusuka na ni Manong Chavit ang pamilyang Marcos. Hindi na niya nagustuhan ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa bansang ito. Siya nga, nakalimutan ang daming natulong, pati aeroplano, ginagamit lahat-lahat. Pinakilala sa Mayor's League, nakilala dahil kay Manong Chavit. Pero anong sukli? Kinalimutan ka na. Mag-ingat ka lang, Manong Chavit, kasi baka gawang ka rin na ng kasalanan, gaya kay Pastor Kibuloy, mga Duterte, Inday Sara, kasi mga dugong traidor nga eh. Walang utang na loob. Isang nakakahiya na mismong taga Ilocos, sikat na politician,
milyonaryo, bilyonaryo pa nga, Manong Chavit, sikat na businessman, nung nagsasabi ng, ito na yung last ko, huli kong suporta sa mga Marcos. Nadala, sinusuka. Isa lang ang ibig sabihin yan. Walang kwenta itong gobyernong Marcos. Kasi bakit masabi ni Manong Chavit yan? Kung may kwenta ang gobyernong Marcos. Ibig sabihin, wala. Oh, tingnan nyo. Mga bumbunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, si Manong Chavit na sobrang daming naitulong sa pangangampanya, pati eroplano niya, pinagamit kay Bongbong Marcos. Ito na ngayon, hindi na po siya susuporta sa mga Marcoses. Kamusta kayo, mga tangingot? Loloy, sino ang susuportahan niya? Oh, ito pa yung nakamaganda. Hindi na may kilala. So ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President. Okay. And Ayan! Hindi na daw talaga susuporta ka sa mga Marcoses kasi hindi na daw siya makikilala pag nananalo ng mga animal. No? Parang nabudol din si Manong Chavit. Parang umamin siya ditong binudulo ako dito ni WM ng mga Marcos. Budol talaga. Same with Vice President Inday Sara. Pero ang pinakamaganda yan. Ang susuportahan ni mag-vice ka na kaya, Manong Chavit. Mukhang nabanggit kong vice, no? Ako sa akin, ha? Kasi maganda, North, maganda yung may sa Luzon. Maganda rin yung may nasa Mindanao. Manong Chavit, ikaw kaya yung tumakbong Vice President. Si Inday Sara ang presidente. Ako sa akin lang, naisip ko lang kasi ito naman. Nagdeklara na ho ng suporta si Manong Chavit kay Vice President Inday Sara na sa 2028, ang susuportahan niya sa pagkapangulo ay si Vice President Inday Sara Duterte. Pikat tambaluslos. Pikat gadon. Pikat ngiwim. Pikat hunti-virus. Pikat li satanas. Talo na kayo ngayon pa lang. Taga Ilocos na yung nagsasabi na hindi na susuporta sa mga Marcos kasi hindi ka na makikilala. Pag nanalo na, nakaupo sa pwesto. At ang susuportahan niya, Duterte pa rin sa 2028. Mabuhay ka po, Manong Chavit. Kaya nga binibira ngayon itong balos na si Vice President Inday Sara. Ngayon pa lang, ha? Kakatakot na supporter ni Inday. Solid Duterte talaga to si Manong Chavit. Ngayon pa lang makikita ko po, mas mabigat itong suporta niya sa mga Duterte ngayon. At nakikita na po ni Manong Chavit na kailangan talaga natin ng Inday Sara sa bansang ito. At itong Marcos ay sinusuka na ho ni Manong Chavit. At hindi na po siya susuporta. Patay ka. Tapos na. Endgame. Good news po yan para sa atin. Maraming salamat po sa panonood. Palike and share po. Mamaya kita-kits po tayo sa live commentary natin dito sa Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.